Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ito, halatang natigilan ang isang grupo ng mga tao. Anong ibig mong sabihin? Talunin ang isang nalulunod na aso. Sino ang nalulunod na aso? Parang walang tao dito. Kung kailangan mong sabihin na isang tao ang lalabas, natatakot ako na ang Aaron lang ay mas parang nalulunod na aso. Ngunit ang mga salita ay nanggaling sa kanyang bibig, kaya hindi maaaring siya iyon. Mukhang malamig si Zuyan Shua. Han Sanchen, anong pinagsasabi mo? Sino sa tingin mo ang nalulunod na aso? Aaron disdained a smile, sino pa ba ang naririto maliban sa akin? Ha, nakalimutan ko. Tiyak na hindi kasing husay ng utak ng mga tao ang utak ng aso. Normal lang kung hindi ito maipakita. Kung ganoon, magsasalita ako ng mas malinaw. Narinig mo ako ng malinaw. Sabi ko kayo ang mga aso. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang lahat ng mga tao, kabilang si Mingyu, ay agad na sumabog sa galit, at ang apoy ay lumitaw mula sa kanilang mga puso. You his mother, you dare to talk wildly at this time. Bastos ka, hindi ko pupunitin ang bibig ng aso mo. Fuck, kapag hindi mo nakita ang kabaong, papatayin mo siya. Excited at galit na galit ang mga tao. Tinuro ng grupo ng mga tao si Aaron at pinagalitan siya. Si Mingyu, na palaging kalmado, ay hindi napigilan sa oras na ito. Galit na galit din siya. Binigyan niya ng sapat na mukha si Aaron, at binigyan pa siya ng oras na seryosong pag-isipan kung susuko o hindi. Ngunit nangyari na ang Aaron ay kumilos ng walang ingat. Han Sanchen, kung ganoon, hindi mo ako masisisi sa pagliko ko. Malamig ang ulan. Mula nang ipagkanulo mo si Ivory, wala nang nararamdaman sa pagitan mo at sa akin. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Hindi ko naisip na sumuko mula simula hanggang wakas. Ako, Aaron, bagamat hindi ako isang napakatigas na buto, ngunit sa mga tuntunin ng pagsuko, hindi mo ito pagkakataon na tanggapin ito. Kaya tama ang sinabi ni Yeshijun kanina. Lagi na lang kitang pinaglalaroan. Sayang nga kahit ang lokong yan ay nakikita na, pero hindi mo pa alam. Nalaglag ang mga salita, sabay nang umiti sina Han Sanchen at Mingyu. Puno ng halo-halong damdamin ang mukha ni Yeshijun. Ang mga salita ni Han Sanchen ay tila pinupuri siya, ngunit hindi ito parang pinapagalitan siya. Ikaw at ako ay walang awa, kaya makikita ko ang tunay na kabanata sa ilalim ng espada at baril. Nakikinig ang buong hukbo sa utos. Umuungol. 200,000 tropa ang sabay-sabay na uminom, at ang oras ay napakalakas. Patayin. Umuungol. Sa isang malakas na sigaw mula sa madilim na ulan, 200,000 tropa ay direktang dumating tulad ng tubig ng dagat nang biglang makasalubong ang malalaking alon. Sumimangot si Han 3000, pagkatapos magtinginan kay Mingyu, bigla siyang umatras at dumiretso sa tuktok ng bundok. Patayin, patayin mo ako. Sinasabi ko sa iyo, kung sino man ang kumuha ng ulo ni Han ng 3,000, gagantimpalaan ko siya ng mabigat. Galit na sigaw ni Yeshijun. Dapat mayroong isang matapang na tao sa ilalim ng mabigat na gantimpala. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Yeshijun, binilisan ng hukbo ang paglayas. Bawat galaw ay gumagawa ng 1,000 galaw. Ang siksik na itim na hukbo ay parang dragon, umiikot patungo sa tuktok ng bundok. Sa isang kisap mata, papalapit na sina Han Sanchen at Mingyu sa tuktok ng bundok. Sa oras na ito, nakakaharap nila ang malukong hugis ng bundok. Ang uri ng malukong ay ang tanging paraan sa tuktok. Ito ay halos 10 metro ang lalim at mga 30 metro ang haba. Ito ang address na pinili noon ng Aaron. Sa sandaling tumawid sila sa malukong daan,
Agad na huminto sina Han Sanchen at Ning Yu at lumingon upang tingnan ang itim na nakasuot na tropa ng kaaway sa buong malukong kalsada. Nasa lambat lahat ang isda. Malamig na tumawa si Aaron, tumingin si Ning Yu sa tuktok ng bundok sa magkabilang gilid at ngumiti, mukhang nakakahawa ang pananalita mo, ang isda ay hindi lamang nakapasok sa lambat, kundi sumikip din ng husto, nakangiting sabi ni Han 3000, I can't help it, hindi ako magaling sa kahit ano. Pero gwapo ako, alam mo ba, kapag gwapo ako, hindi may iwasang mainggit ako, mabahong kagandahan, walang magawang ngumiti si Ning Yu at saka sinabing, gayunpaman, kahit na gwapo ka, dapat mong protektahan ang iyong mukha ngayon, kung hindi, mabubugbog ka sa ulo ng baboy. Tumango si Aaron, pagtingin sa madilim na hukbo na papalapit sa kanya ay biglang bumaligtad ang kanyang mga kamay, ikaw Wang, boom. Isang malaking hadlang ang biglang lumitaw sa harap ng lahat, bigla silang nakaramdam na para silang nataman ng bakal na pader. Noong sila ay nasa gulat, nangyari rin ang trahedya. Storytelling channel sa YouTube. Ang mga sundalo sa likod ay hindi alam kung ano ang nangyayari sa harap nila. Matapos matanggap ang pabuya ni Ye Shijun, nagmamadali silang pasulong. Dahil dito, huminto ang mga tao bago at pagkatapos ay nagsisiksikan. Mayroong isang malaking bilang ng mga tao, at mayroong napakaliit na espasyo upang magsuray-suray sa isa't isa. Biglang nagsimula ang stampede. Ang mga taong bumangga sa airwall kung saan nakapwesto si Emperor Han Sanyo sa harapan ay lalong kaawa-awa. Sila ay halos nasa ilalim ng pinakamalaking presyon. Maraming mga tao ang hindi man lang nagkaroon ng oras upang sumigaw, kaya't sila ay nadurudge hanggang sa mamatay. Anong problema sa unahan? Nang makitang biglang bumagal ang team, natarante si Ye Shijun at napasigaw. Mukhang huminto ang harapan. Bumalik ang mga sundalo. Sumimangot si Ming Yu at nagmamadaling sinabi ni Fu Tian, dapat si Aaron ang lumalaban. Labanan mo ang kanyang ina. Sa pagkakataong ito, kapag dumating ang walang kamatayang si Luo, hindi mo siya mailigtas. Utusin ang mga sundalo na sumulong ng buong bilis. Ngayon, ginagamit ko ang mga taktika ng mga taong nabubuhay, at kailangan kong patayin si Aaron ng buhay. Mabilis na tumango si Fu Tian, iwinagayway ang kanyang malaking kamay, at inutusan ang mga tropa sa likod niya na bumawi. Sinulyapan ni Zuyan Shua ang mabagal na marcha at umiling. Palagay ko gustong gamitin ni Han Sanchen ang terrain para maantala tayo. Tumango si Ming Yu, sa kanyang karunungan, ito ay normal. Gusto mo bang magpadala ng isang batch ng mga elite na sundalo para umatake mula sa langit? Sabi ni Zuyan Shua. Hindi nagsasalita si Ming Yu. Tanong ni Zuyan Shua. Nag-aalala si Elder Shenlong na sa kasalukuyan, puspusan na ang Aaron, at ang elite attack sa himpapawid ay maaaring magdulot ng matinding pagkalugi. Bahagyang tumango si Ming Yu, ganoon din. Ilang elite at eksperto ang ginamit ng Aaron upang labanan siya sa kanyang kapanahunan. Hindi naman sa hindi ko kayang ubusin, pero natatakot ako na hindi ako magmukhang maganda. Dahil ito ay paghihiganti, natural na lumaban ng maganda. Pero masyadong mahaba ang delay. Natatakot ako na magkaroon ako ng mahabang panaginip. Sinabi ni Zuyan Shua, huwag kalimutan, dapat natin siyang iwanan sa lungsod ng napakatagal. Bilang resulta, ang taong ito ay hindi naman mahina, ngunit, bagaman mayroon tayong sapat na tropa sa pagkakataong ito, kahit na ang huling nangyayari muli ang sitwasyon, maaari pa rin tayong makipagkompetensya sa kanila, ngunit, maaaring hindi maganda ang pagtatapos. Huminga ng mahabang hininga si Ming Yu, at ang mga salita ni Zuyan Shua ay hindi makatwiran. Bakit hindi muna natin siya salakayin ng ilang oras, tingnan natin kung ano ang mangyayari, at pagkatapos ay ipadala natin ang ating mga piling tao upang umatake sa himpapawid mamaya. Sabi ni Zuyan Shua. Ang madilim na ulan ay bahagyang nag-isip at tumango, sa kasalukuyan, mayroon lamang isang kompromiso. Kung sasabihin mo sa akin na magpatuloy, gagawin ko ang gusto mo. Naiintindihan ko. Tatayo na si Zuyan Shua at aalis. Biglang tumigil si Ming Yu kay Zuyan Shua. Wait. Ano pa ang sasabihin ng Dragon Elder? May kakaiba. Sumimangot ang madilim na ulan. Natigilan si Zuyan Shua at biglang may naalala, sabi ng Dragon Elder. Sinabi sa amin ni Fu Mei na dapat umalis si Han Sanchen sa lungsod kasama ang isang grupo ng mga confidants at senior executives. Ngunit sa huli, bakit hindi niya nakita sino sa mga pinagkakatiwalaan na ito?
Ang pinakakakaibang bagay ay nasa paligid lang si Han Sanchen. Kumunot ang noo ni Mingyu. Kakaiba rin si Zuyan Shua, dapat sundin ng panig ni Aaron si Ivory. Bakit ibang babae? Ay, may dayaan ba? Agad na nilaybot ni Mingyu ang paligid ng bundok at tila gustong hanapin ang mga taong ito na biglang naglaho. Gayunpaman, kahit na walang iba pang abnormalidad sa paligid, si Mingyu ay biglang nakaramdam ng mas mali dito. Kuya Shenlang, ano ang tinitingnan mo? Matagal ding tumangala si Zuyan Shua. Sa kasamaang palad, walang nakitang abnormalidad si Zuyan Shua. Kaya naman, nagtaka siya na lalong sumimangot si Mingyu. Nakatingin ako kay Han 3000's mind. Bulong ng madilim na ulan. Ang isip ni Han Sanchen. Nang marinig ito, nagmamadaling tumingin si Zuyan Shua sa bundok. Gayunpaman, muli siyang tumingin, ngunit hindi pa rin niya naisip na may kakaiba sa kabundukan. Kung gusto mo lang sabihin, natatakot ako na, sa mas marami niyang nakita, ngayon ay unti-unti niyang nalaman na parang may sikreto talaga sa bundok. Gayunpaman, anong mga lihim ang nakatago sa mga bundok, at anong uri ng mga kaisipan ang nakatago sa Han 3000? Si Zuyan Shua ay hindi makahula, hindi makatingin ng lubusan, at walang pagpipilian kundi ang tumingin kay Minggayo. Ngunit sa oras na ito, wala ring magawa si Mingyu. Palagi niyang nakikita ang isang bagay, ngunit hindi niya masabi kung ano iyon ng ilang sandali. Nagtataka, matagal na bamulong ang ulan, isang salita lang ang naiwan. Yung Dragon Elder, ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Zuyan Shua na may pag-aalala. Ano ang dapat kong gawin? Biglang natigilan si Mingyu, ibig sabihin, ang pangungusap na ito ay biglang gumising kay Mingyu, ngunit kasabay nito ay sinabi rin niya ang isang pangungusap na lalong nagpatanga kay Zuyan Shua. Oo, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ano? Naguguluhan si Zuyan Shua. Obviously, tinanong niya siya kung ano ang gagawin. Bakit bigla siyang lumingon? Tanong niya sa sarili niya. Kung gusto mong malaman kung ano ang gagawin, bakit siya tanungin? Ang tanga ng mga subordinate ko. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Ibinaba ni Zuyan Shua ang kanyang ulo at medyo nahihiya na sinabi. Napakahalaga ng bagay na ito. How dare he act against the wind at this time? Sa aking palagay, ang utos ng panahong ito ay dapat ibigay kay Ye Shijun. Biglang sabi ng madilim na ulan. Nang marinig ito, tumigil si Zuyan Shua. Hindi alam ang IQ ni Ye Shijun, ngunit depende ito sa kung kanino niya ikinukumpara. Kung ikukumpara niya kay Han Sanchen, isa siyang tanga. Hindi talaga naintindihan ni Zuyan Shua kung sinong Song Mingyu ang kumakanta nang ibigay niya ang mga tropa sa gayong tao upang magutos. Pero malapit lang si Ye Shijun. Nahihiya talaga siyang ibuka ang bibig para pigilan si Mingyu. Tulad ng sinabi mo, ano ang dapat kong gawin? Naniniwala ako na isinaalang-alang din ni Han Sansan ang isyong ito, at malamang na gumawa siya ng hula at deployment tungkol sa kung ano ang dapat kong gawin. Mahinang bulong ng madilim na ulan. Sumimangot si Zuyan Shua, ang ibig sabihin ni Elder Shenlang ay hinulaan niya ang iyong paghatol. Masyadong matalino si Han Sanchen. Bagamat may alam ako tungkol sa kanya, sa kabilang banda, may alam siya tungkol sa akin. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ito. Katulad ka sa akin, kaya kung papalitan natin si Ye Shijun para pamunuan tayo sa oras na ito, maaari nating ganap na magambala ang orihinal na deployment ni Han Sanchen. Gayunpaman, sa paggawa nito, bagamat maaari talagang makagambala sa pagdeploy ni Han Sanchen, isang nakamamatay na bagay ay ang utak ni Ye Shijun ay maaaring ganap na dinurog ni Han Sanchen sa kanyang on-the-spot na paglalaro. Gayunpaman, nandito si Shijun, at hindi nang ahas si Zuyan Shua na gumawa ng anumang ingay. Nang makita ang mga mata ni Zuyan Shua, nalaman kaagad ni Mingyu kung ano ang kanyang inaalala, at ngumiti, bagamat si Shijun ay mapusok sa ugali at madaling matarget ni Han Sanchen kapag nagsasagawa ng on-the-spot command, mayroon kaming 200,000 tropa, at ang maliliit na ito, ang mga target ay hindi makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Tumanggo si Zuyan Shua. Kinikilala din ng aking mga nasasakupan si Mr. Ye bilang pinuno, nawala agad ang galit sa mukha ni Ye Shijun, at napuno siya ng saya. Biglang dumating ang kaligayahan, at siya ang naging commander-in-chief. Ito talaga ang gusto niya. Kapag naisip niya ito,
Anong uri ng tanawin ang mayroon siya kung mamuno siya sa isang 400,000 malakas na hukbo? Bukod dito, ang isang digmaan ng ganitong sukat ay bababa sa kasaysayan. Hey, pagkatapos ng libu-libong taon, may mga alamat pa rin tungkol sa kanya sa Jiangho. Huwag kang masyadong maganda. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na papatayin siya ng world leader. Itinapon ni Han 3000 ang kanyang baluti at lumuhad para humingi ng awa. Pagkatapos noon, buong pagmamalaki niyang winalis si Fu Tian. Paumanhin ni Fu Tian. Siyempre, tuwang-tuwa din siya. Pagkatapos ng lahat, si Ye Shijun ay nasa kapangyarihan, at ang kanyang posisyon sa Fu Tian ay natural na tumataas. Walang sinasabi, kinuha ni Ming Yu ang isang itim na token mula sa kanyang mga braso at marahang iniabot ito kay Ye Shijun. Ito ang anting-anting ng palad. Mula ngayon, ikaw ang mag-uutos sa buong hukbo. Kinuha ni Ye Shijun ang token at hindi maitago ang excitement. Yes. Tumanggo si Ming Yu, dapat ay may hamarang mula kay Han Sanchen sa unahan. Maaaring dumating siya upang kunin ang gawain ayon sa lupain. Bukod pa rito, hindi pa namin nakikilala ang mga executive na binanggit ni Fu Mei. Nagdududa ako kung saan ang pagtambang ay. Maaari kang magpasya sa iba. Sa karagdagan, mayroon akong isang maliit na kahilingan. Dahil ikaw na ngayon ang Commander-in-Chief, sana ay maaari mong gawin ang lahat ng mga desisyon ng mag-isa sa halip na sundin ang opinyon ng iba. Tumanggo si Ye Shijun na parang nagbubuhos ng bawang. Sa oras na ito, siya ay ganap na nahuhulog sa kaguluhan ng pagiging nasa kapangyarihan. Ang mga salita ni Ming Yu ay parang pagsasabi sa kanya na ganap niyang makabisado ang lahat. Paano niya malalaman na talagang may bitter si Ming Yu? Sige, pumunta ka na. Madilim na daanan ng ulan. Hinawakan ni Ye Shijun ang anting-anting at kinuha ang kanyang mga order. Ilang sandali pa, sinamahan na siya ni Fu Tiandi sa tropa. Habang hawak ang anting-anting, sabay-sabay na lumuhad ang lahat ng tropa. Sundin mo ang utos ko. Si Ye Shijun ay puno ng tagsibol, patuloy ang pag-atake ng hukbo, at hindi dapat magkamali. Oo, tulungan ang langit. Ang mga nasasakupan ay, send elite attack from other parts of the mountain. Gusto kong gumawa ng Aaron dumplings para sa kanya. Oo, woo. Ang bugle of charge ay dumadagandong, at ang mga tambol ng hukbo ay umaatungal. Sa isang sandali, sa paligid ng bundok at sa itaas ng kalangitan, ang hukbo ay nagngangalit sa tuktok ng bundok. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!